po sa lahat, no, Maya Pabengi, na ibang karabim, sa mga kapsat, maayong gabi sa tanang mga Cebuano, mga taga-Bohol, maayong gabi sa tanang Ilonggo, sa Negros Occidental. Okay. At saka siyempre, lahat ng mga taga Mindanao, na sa Northern Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga Maranao, mapia magabi. Sa mga tausog, Marayaw, Marayaw Dum. Sa mga Maguindanao diyan sa Barm, mapia magabi sa inyo lagon. So ngayon, ang ating pag-usapan naman po, mabilis lang ito. Gusto ko lang talaga i-vlog to mga congressman ito na mga nagpapakita ng brogadosyon, attitude na feeling nila hari sila. Ito naman, ang pag-usapan natin ay si Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte. Sa Surigao City po siya. So ngayon, ang simpleng reklamo nito, actually yung kanyang problema ang nag-umpisa nitong hearing ng TRICOM na to patungkol sa mga tinatawag na fake news. Okay, ano po nangyari kay Mr. Barbers? Ang nangyari po kasi kay Mr. Barbers nung bago ito nangyari ay may report na lumabas na siya daw ay inireport sa kanyang kapatid na si Governor Lyndon Barbers ay nahuli ng droga. So ito po yung ating ipakita. So ipakita natin ito sa ating yung no basis naman. Actually, ang problema ni Barbers dito ay problema siya kasi masakit daw sa kanyang pamilya, sa kanyang reputasyon ang may balita. So ang may balita na sila at ang kanyang kapatid na si Governor Lyndon Ace Barbers ay nahuli sa droga, which is sa totoo lang hindi true. Pero ang problema dito kay Ace Barbers, itong kwentong ito ang nag-udyok sa kanya para simulan nila ni Dan Fernandez ang tinatawag na TRICOM na hearing para ipatawag ang lahat ng vlogger. Pero ang nakapagtataka naman dito, bakit po yung vlogger na nag-report laban sa kanya ay hindi niya pinatawag? Bakit ang pinatawag niya iba? Ito po yung although na fact check nito, hindi nabanggit ang magkapatid na Barbers sa drug bust ng PDEA. Okay, so ibig sabihin walang basihan po ang report sa social media na nag-ugnay kina Robert Ace Barbers at Governor Robert Lyndon Barbers ng Surigao del Norte sa dalawang drug bust ng PDEA noong November 2024. Ayon sa mga social media post, nagbenta di umano ang magkapatid na Barbers ng illegal na droga sa Surigao at si Ace Barbers di umano ang may-ari ng nahuli ng PDEA na inabandonadong SUV na naglalaman ng illegal na drogang nakalagay sa tea bags. Ginamit sa mga post ang paghalong detalye at larawan mula sa dalawang magkahiwalay na operasyon ng PDEA noong November 7 at 12, 2024. Ngunit sa parihong operasyon, hindi nabanggit sa mga ulat ng ahensya ang magkapatid na Barbers. Ayon sa Facebook post ng Philippine Coast Guard, natagpuan ng Coast Guard K9 Force at PDEA Regional Office 8 ang isang abandonadong SUV na naglalaman ng illegal na droga noong November 7 sa Liloan Port, Southern Leyte. Nagmula umano ang SUV sa Surigao City. Samantalang naaresto ang 3 drug personality sa drug bust na isinigawa ng PDEA Regional Office No. 8 sa Surigao City noong November 12. Sa pagsusuri ng ABS-CBN fact check, magkapariho ang larawang ginamit sa mga kumakalat na social media post at sa mga in-upload na Radio Pilipinas Sugod at ni Maria Gemma Destreza.
isang reporter ng nasabing radyo noong November 8 at 9, 2024. Sinubukan ng ABS-CBN fact-check na kumpirmahin ang detalye ng mga larawan mula kay Distrisa at Radio Pilipinas, sugod ngunit hindi sila sumasagot. Pinabulaanan naman ng PDEA RO8 ang mga nasabing social media post at nilinaw na walang basihan ang pagdadawit ng mga ito sa magkakapatid na barbers. PDEA RO8 strongly condemns these baseless accusations. So, ibig sabihin, napakaklaro po na fake news po. Talagang fake news kasi unang-una, ang balita ay tinanggi ng PDEA na hindi nangyari. Pero anong laman nito? At bakit ano naman ang karapatan ni Barbers na parang gustong kainin ang mga vlogger sa nangyari sa kanya? Ngayon, ang una ko po ang masasabi dito po ganito. Public official po kayo. Public officers. At expected na po yan sa inyo bilang pwesto ninyo kasama sa inyong sumpa sa public offices sa public trust na hindi kayo, wala kayong tinatawag na privacy sa inyong pagtatrabaho. Ngayon, naintindihan naman namin ang mga pangyayari kuminsan may mga fake news talaga. Hindi, tawagin ng fake news, hindi totoong balita. Kumbaga may balita na ginawa at ang pinalabas na yung magkakapatid na barbers ay nahuli sa pagkuha ng droga. Wala namang operation na nangyari. Bagkos, ang problema nito, yung mga dalawang reporter na binabanggit, ang problema ko kay Mr. Barbers, bakit hindi mo pinatawag? Kung totoo kasi yung isa yung krusada sa iyong adikain. Ang naging problema mo lang dito, pinarusahan mo na lahat ng vlogger. Pinatawag mo na. Pati yung mga DDS vlogger, ang tuloy ang tingin sa inyo ng tao, namumulitika kayo. Kasi bakit? Tinitira ninyo ng mga vlogger ng kalaban. Buti na lang, nandun yung kasama ko na si Attorney Insurrecto. At hindi naman siya DDS vlogger, bagkus tinitira niya lagi. Kaya yan ang nag-save sa inyo na para patunayan na hindi lang DDS vlogger sa inyo inibitahan. Kaya nangyari sa mga DDS vloggers ay nagsampa sila ng petition sa Supreme Court na bawalan ang TRICOM na pilitin sila na pupunta sa hearing. So, anong puntos ko rito? Ang puntos ko rito, gusto ko lang malaman ninyo na wala pong karapatan ang sinuman na pagdating sa usapin ng press freedom o kalayaan ng pagpapahayag, wala pong tinatawag, bawal po yung magmura ka sa mga reporter na tinuturo mo dahil galit ka lang at naituro ka sa yung kapatid mo na involved sa droga, wala ka pong rin karapatan, Mr. Robert S. Barbers. Sana, una-una, sabi mo, helpless ka, sinisisi mo yung sistema, sinisisi mo gusto magkaroon ng batas na bawalan kung ano pa, maliban sa libel, meron natin batas ng libel eh. Pwede mo sila kasuhan. Bakit hindi mo sila kinasuhan ng libelo? Ang gusto mangyari, nagkaroon nga ng fact-checking. Lumabas sa fact-checking na hindi nga totoo. Pero problema, bakit hanggang doon ka lang? Hindi ka naglabas. Meron ka namang Facebook, meron ka namang YouTube, meron ka namang Instagram, meron ka namang TikTok. Bakit hindi ka lumabas at ikaw mismo magsalita? At dinadamay mo pa ang buong kongreso sa ginagawa ninyo. Kaya sa akin lang, sa tinatawag na public offices sa public trust, ang lahat po ng mga pamahalaan, ng mga trabahantes pamahalaan, kasama ng pinakamababang empleyado ay wala pong karapatan na magkakaso ng libel sa mga sinuman na mga reporter o nagpo-post sa Facebook. Okay? So, the only way allowed in the law sa batas, pinapayagan basta makakitaan mo na yun nag-publish laban sa iyo na kinasira ng puri mo o di kaya ng utak mo ay hindi totoo at alam ng nagsiwalat na hindi totoo. At siniwalat pa rin kahit alam niya hindi totoo. Or isa pa, may mahirap paniwalaan pero hindi nag-conduct ng cross-checking. O kagaya kay Rafi Tulfo, nasintensya siya dahil hindi siya nag-conduct ng cross-checking kasi imposible paniwalaan na para sabihin na si Attorney Carlos So na intelligence chief ng Bureau of Customs ay gagawa siya ng diskarte na mangurakot, mang-extort, tawagin niya extortionist. So, iyan lang po ang aking puntos dito. Pakinggan natin si Robert S. Barbers.
Ito po siya. Play natin. Editing, no? Ganun din naman sa dyaryo, no? Pero sa social media kasi walang nag-e-edit eh. Kahit nga mismo yung, halimbawa, yung mga nakikita niyong billboard sa EDSA, di ba? Yan, they are bound by certain rules, di ba? Ano yung ilalagay mo doon. Pero yung mga fake news peddlers, pwede ba sila maglagay ng billboard sa EDSA, yung kanilang pinost na fake? Hindi. Kasi they know that they will be censored by the regulatory body regulating yung mga paggamit ng mga billboards. Kaya talagang kinakailangan talagang magkaroon tayo ng isang polisiya. Yung nananawagan ngayon dito sa social media na sinasabi na hanggang ngayon, nagpe-press con nga yata sila at sinasabing ano daw, freedom of speech. May abogada dyan sinasabi, freedom of speech. Tama naman, freedom of speech yun, freedom of expression. Ang problema sa inyo nung mambabatas kayo, wala kayong alam sa batas. Kaya tira lang kayo ng tira. Kinakartel daw, sinosuppress daw namin. Of course, kinakartel nyo. Kasi bakit? Kinokontempt nyo doon, ikukulong nyo yan. Mabuti lang si Kainso, hindi kinatigan si Marcoleta. Yung attorney Trixie, vlogger din yon, di ba? She should know better. Abogada siya meron bakit ka magmura? She should know better. Why? Ano bang tama? Hindi mo nga rin alam ang isa tama eh. Mali po kayo. Isa, si Attorney Harry Roque. No, meron daw suppression of information highway. Tama nga naman yan. Tama po sila sa argumento nila. I don't know kung ikaw ang mali, Ace. Saan galing yun? Pero my point being is that we're not suppressing anything here. Magsalita ka pa, we're not suppressing anything here. Pinapakontempt nyo nga kanina si Atty. Enzo eh. Kaya nga kayo nandirito because we want to consult you. Kunwari ka pa, nag-anunsyo ka na dahil gusto mong supigin, lipulin ang mga fake news. So, siyempre, bawal po yan. Kasi sinasabi po sa Section 4, Article 3 ng Constitution, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, or the right peaceably to assemble and petition the government to redress that grievance. Yan ang sinasabi. Bawal, sa Tagalog pa, bawal gumawa ng batas na patungkol sa pagsusupil o pag-regulate ng freedom of expression, ng speech, at saka paglilimbag. At kung bawal, ibig sabihin, hindi ka pwede gumawa ng in aid of legislation. Kaya bawal yung inyong investigation na yan. Very clear naman yan eh. Para magkaroon tayo ng polisiya, isang regulatory framework. Mali ka pa rin, Miss Ace Barbers. Bawal ka nga gumawa ng batas kasi binabawalan ng Constitution. Hindi mo pwede makagawa ka ng tinatawag na susundin na framework na susundin ang lahat ng mga vlogger. Kasi ganito yan, Mr. Ace Barbers. Merong Journalism Code of Ethics. Sino ba gumawa niyan? Gobyerno? Hindi po. Kami na mga media ang gumawa niyan. Kaya kami lang ang pwede gumawa niyan. So ngayon, kung gano'n pala, sino ang pwede? Kami lang ng mga vlogger. Kung magkita-kita kami lang po ang pwedeng gumawa niyan. Kaya hindi po kayo pwede magsagawa ng batas kung ano susundin ng lahat ng vlogger. Kasi iyan po ay kalayaan na sa pamamahayag. Para maintindihan ng mamamayan kung gaano kaimportante ang kalayaan pamamahayag, dapat niyong alalahanin na yung ating nakaraan, ang kalayaan ng pamamahayag ang ginagamit ng ating mga bayani, kagaya kay Rizal, kay Juan Lopez, Graciano Lopez Haina, kay Juan Luna, lahat na nag-publish sila, La Solidaridad, marami pa silang pinablis. Yan po, kung wala po yung kalayaan ng papapahayag, wala kayo ngayon dyan, hindi kayo congressman kayo dyan, Mr. Ace Barbers. So mali po yan. Ang pinakamagandang gawin nyo ay tama yung suggestion ni Atty. Enzo Recto na ang pag-aralan nyo, gumawa kayo ng batas na bawal na ang magbuo ng troll farms. Kagaya na ginagawa ninyo. Kayo naman dyan sa Kongreso,
Bumubuo naman kayo ng crook farms. Ay, nako. Kaya wala talagang kwenta itong mga, bakit nyo ibubuto pa inyo mga congressman pa ito, mga senador na ito? Huwag kayo bumuto ng mga senador na walang alam talaga sa batas. Ang mauwi lang ngayon sa ganito. O, pakinggan natin ulit si, Ngayon, dahil hindi sila nagpunta rito at nandun sila sa labas, tinitira kami sa kanilang social media, sa mga vlogs nila, that only tells us something. ano something? Ay, mali kayo, ha? Di ba? Bakit takot kayo rito? Hindi sila takot. Lumalaban nga eh. Kasi kung bakit sila pupunta dyan. Kasi ipapakulong ni Caraps Paduano kagad. Ano ka ba? Na magbigay ng inyong idea. Bigay ng idea. Ano ka pa? Para magkaroon tayo kasi ayaw nyo magpa-regulate. Hindi talaga bawal ang regulation. Bubo ka talaga. Alamin mo, basahin mo ulit yung Section 4, Region, Article 3. Bawal ang regulation. Saan ka ba nag-aral na school? Klarong-klaro sinasabi ng Konstitusyon. Section 4, Article 3, no law shall be passed. Walang batas na maaaring mapasa na magsusupil sa kalayaan ng pamamahayag, kalayaan ng pagsasalita, kalayaan ng paglilimbag, kalayaan sa pagrarally, at kalayaan sa pagpetisyon sa pamahalaan para makahingi ng solusyon. Intindi? Basahin mo so na yung that you can Constitution. continue with what you're doing even though that you know na ito ay illegal. You're crossing the border of being... Anong border? Hindi ka kasagot. Libelous and not? Hey, libelous and not. Alam mo bang ibig sabihin kahulugan ng libelous? Alam mo bang ibig sabihin yan? Hindi mo nga alam kung anong libelous. Hindi po lahat na nakakasira ay libel. Ang lahat na ibang ng mga libel, kung hindi nakakasira yan, kung totoo man yan, hindi libel yan. Diba? So, bakit ganun? Diba? Ngayon, they create. Bakit ganun? Ang unahan kasi ng ACE, ang problema sa iyo, nauna ka na nag-anunsyo na naasar ka sa mga fake vloggers at gusto mo patawag, gaganti ka. Yan ang impresyon namin, gaganti ka. Kapag gantihan mo yung mga vlogger. Ganon po yun. An impression among their followers na kami ay nangingitil ng kanilang... Tagalagang nangingikil! Huwag ka na magtanggi. Para smile-smile ka pa. Nagawang ganun dito. Huwag ko kayo magpapabudol dyan sa mga budolerong yan. Hindi po sila budolero. Ikaw naman nagsabi, fake news ka rin pa magsabi budolero. Hindi ba? Paano mo nasabi na budolero yan? Anong katibayan mo? Sige nga. Yung nambubudol na vlogs, huwag kayong... Anong dyan nabubudol? Sige nga. Sabihin mo anong nambubudol. Magbanggit ka ng kung sinong vlogger na bubudol at sabihin mo kung anong ginawa ng klase pambubudol. Idetalye mo. Follow sa kanila dahil pinagkakitaan ho kayo niyan. Pinagkitaan kayo niyan. Gumawa ka naman ng kwento na wala kang personal na alam. Alam mo ba yan? Hindi ka naman vlogger kasi hindi mo alam yan kung anong ginagawa nila. Kung kumikita sila o hindi. Kawawa ho kayo. Yung pong nagbibigay ng mga stars, yung mga vloggers na nangihingi. Hindi po bawal yan. Natutuwa yung mga nakikinig. Ay, nako. Kaya nagbigay sila ng stars sa Facebook. Ng stars. Wag ho kayo magbibigay ng mga stars dyan. Kunwari ka pa. Mali ka talaga, Ace Barbers. Sobrang mali ka talaga. Hindi kita susuportan sa ginagawa mong yan. Ginagawa ho nila yan, kunyari in the guise of you supporting their contents so that they can produce... Kung sino bakit mo pipigilan ng mga magbibigay sa kanila? Kumbinsido yung nakikinig sa kanila. Sa'yo, may nagbibigay pa ng stars, mag-vlog ka rin kung gusto mo. More contents, pero kumikita po yung mga yan. Binubudol lang ho kayo niyan. Pwede mo sabihin kumikita, Robert X. Barbers. Huwag ka magsalita, binubudol. Wala ka nga ebidensya kung nabubudol mga yan. Hindi ko didepensan yan kung dahil lang sa kung sino sila. Lahat, dinedepensa ko lahat ng vlogger. Huwag ko kayo magpapaloko dahil yung pera nyo. Kasi pag sinisira mo yan, yung ibang vlogger sinisira mo rin. Ano ka ba? Ginagamit po nila. So, again, Mr. Chairman, I want to know also, what does NTC... Wala nang NTC papel dyan. Ano ka ba? Napakabubo naman ninyo.
come into Bakit play pa kayo here. naging Nasaan congressman? ang NTC dito sa buong kwento ng fake news? Anong fake news? Patunayan mo kung anong fake news. Na ano ka lang nabalita, naniwala naman ako hindi totoo. Huwag niyo sabihin fake news. May balita na binidyo, binlag na kayo magkapatid, ikaw at saka yung kapatid mo na si Robert Lyndon Barbers, na gobernador sa Surigao, ay binalita na hindi naman totoong balita. Na-check naman. So ngayon, kung hinabalita ka, anong solusyon mo? Magpapatawag ng hearing? Sinabi na nga ni Malu Tikia ang solusyon mo, lumabas ka rin, mag-live ka rin, at ilabas mo ang ebidensya na hindi totoo. Ng social media, ng vlogging, saan tayo dito, NTC? Ay, huwag na. O, pakinggan mo. Sige, sandali. On the part of NTC, we rely on the opinion of the Office of the Solicitor General. Opinion Solicitor General. Ano? Yan ang susundin ng NTC. Acting as our statutory counsel. Where the Solicitor General concluded that while the power to issue order to restrict, block access, or delete libelous online posts remain with the courts. Sa korte lang may kapangyarihan. Ano ka ba, Barbers? Mag-aral ka naman, magtanong ka sa mga nakakaalam. Remain with the courts. Yeah. It should be supported by a judicial warrant. Dapat may warrant. Hindi pwede yung gusto mo, tanggalin na lang. Therefore, NTC cannot. Hindi yung gusto, hindi pwede. Ang gusto mo mangyari, na mga areston lang in flagrante delicto. Kumbaga sasabihin mo, huli sa akto na nag-post ng libel, nag-post ng libel, nag-post ng Facebook, ng fake news. Tika nga muna, matanong kita. Ano ba ang paraan ng mga pulis ng NBI na malalaman nila na fake ang news, na hindi totoo ang news? Sige nga, turuan mo nga sila. May paraan ba sa aktual na katotohanan ng buhay? Kaya mo bang alamin kung ang nakita mo, nabasa mo na post ay fake o hindi? Wala tayong paraan. Ikaw, Ace Barbers, may obligasyon ka sa sarili mo na depensahan mo ang iyong dangal. And the only way, huwag mong bitbitin ang pamahalaan na yun ang magdepensa sa iyong dangal. Mali po yan. Gumagamit lang kayo ng gastos. Gumagastos lang kayo ng pera ng mga nagbabayad sa buwis para gusto niya ipakulong pa sa pamamagitan ng paggamit ng korte. Binabayaran niya ng mga tax, mga buwis natin. Kaya, ang pinakamaganda, tanggalin nyo lang yung batas na krimen sa libel na yan, at sa tuwing mayroong fake news na sinasabi nyo laban sa inyo, magsalita kayo kaagad. Huwag nyo mag-antay ng isang araw, 2 araw. Huwag kayo magkaso, bawalan na kayo magkakaso kasi ginagawa ninyo mga politiko. Kung may mag-criticize sa inyo, tawagin nyo kagad fake news at kakasuhan sa libel. Kayo na mga tao na pobre, alindahaw, ay walang pambayad sa korte, pambayad sa abogado. Gusto nyo perwisyon, ang target ninyo ay walang magsasalita laban sa inyo. Kaya tigilan nyo lang. Dapat ang gusto ko mangyari, tanggalin ang krimeng libel sa ating pamahalaan. Yan lamang po ang tanging paraan para magbago ang Pilipinas. Para lahat kayo na makakurakot ay matigil yung ginagawa nyo. At para kayo may kakatakutan kayo ng mga tao sa Facebook na bumabanat sa inyo. Diba? That's the only way para matigil ang korupsyon. Sino bang makakagaya sa mga politiko ganito? Sila yung ayaw, mga balat sibuyas. Kung takot pala kayo, di huwag kayo magnakaw. Lahat naman kayo na magnanakaw dyan ng akap Lalo pa yun si Dan Fernandez. O nag-anunsyo na magbibigay ng cash sa lahat, hindi mauwi ng luhaan yung mga kinakampanya niya. At kung mananalo pang anak niya na si Dondon Fernandez sa pagka-congressman sa Laguna, ay siya naman ay magdudoble ang bibigay niya. At kung manalo pang kanyang vice governor, triple ang bibigay niya. Ganun ba? Ano bang inyong moral authority? Ang sabi nga ng Panginoon, kung sino ang naniniwala na siya'y inosente, ay siyang unang babato. Naniwala ka pala, Base Barbers, naniwala ka? Dan Fernandez, naniwala ka? Caraps Paduano,
Naniwala ka ba, Romeo Acop? Naniwala ka, Jinky Lustro? Naniwala ka ba, Johnny Pimentel? O, naniwala ka ba, Atrasabante, na kayo inosente, na wala kayong pinanakaw? Sige, kung naniwala kayo wala kong ninakaw, ipakulong nyo, hulihin nyo ang lahat ng mga vlogger na gusto nyo hulihin. Ganun lang po ang aking masabi. At magandang gabi po, bayan. Asar na asar talaga ko. Mas maganda, palisin na lang natin. Wala, tanggalin na yung libel na batas na magpaparusa sa mamamayan para subukan naman natin ang diskarte na matatakot naman kayo sa mga mamamayan na nagbabas sa inyo sa Facebook sa tuwing may ginagawa kayong masama sa opisina. 'Di ba? Kami na nga ang mga mamamayan ang problema eh. Wala kami makakain tapos kayo nabundat ng tiyan nyo. Simple Lalane, Elvira Risa Arizo, present po ako from San Diego. Amil Mendez Bulabos, good evening attorney. Hi from Ubay, Bohol. Ronel ay from Ubay, sa Bohol pa, sa Ubay pala to. Nung isang 2 weeks ago, nandyan ako po sa nandyan po ako sa Binunido tsaka Talibon. Sayang, no? Okay, sino pag iba gusto ko batiin? Si Kitty Kale. Wow, babatiin ko si sino ba? Sabi ni Kitty Kale ay binabati ko ng happy birthday. Siya po ay 60 years old, kating edad ko lang. Sabi niya, this is an awesome birthday gift for me and to all Filipinos. Yes, I'm 60 years old like you. And my husband will be 75. Kaya pala sim tayo and your wife na nagmamahal sa kababayan. My husband is 75 but still working in construction company kasi late na siyang nag-work to care for our daughter. But he has 2 years ago to be able to collect Social Security to complete 10-year requirement. I will also retire in 2.5 years. Thanks America dahil ayos na ayos ang pension namin. Wish namin na sana you can visit me here with your wife. Opo, magbisita po ako at happy birthday po ulit sa iyo, Miss Kitty Kali, no? So, tapos, ano pa ba? Tika muna. So, anyway, nakakalimutan ko buong pangalan mo. Alam ko hindi Kitty Kali ang pangalan mo. So, anyway, happy birthday. So, yun lang po ang aking masasabi sa lahat na nagsiselebrate ng birthday ngayon. Binabati ko rin ng ulit ng birthday yung isa pang aking si Margox. Hanapin ko lang. Ay. Sally Karandang, magandang gabi, no? Hindi ko makita ibang Hi. Si Marlon Aparaisi. Magandang gabi. O baka dito. Ayun, si Margox Lee, no? So, happy birthday ulit kay Ma'am. 80 years old. 80th birthday niya. Ano bang pangalan ni Ma'am? Nakalimutan ko sandali. Si Jeanette Ramos of El Monte, California. Happy birthday po ulit. Nanay siya ni Margox Lee. So si Margox ay
nakikinig sila lagi sa akin dyan sa California. So magandang gabi po sa lahat. So iyan lang po ang ating vlog sa ngayon. Gusto ko lang bigyan kayo ng aral kung ano ba talaga ang kalayaan ng pamamayag. Ulitin ko lang, bawal po na magsagawa ng batas para supilin o i-regulate ang kalayaan ng papahayag. At dahil nakalagay po yan sa Section 4, Article 3 ng ating konstitusyon na siyang pinakamataas na batas sa Pilipinas. Pero kahit ganun pa man, wala ka pong nakita dyan sa batas, sa probeso na nagsasabi na may exception. Walang ka makikita dyan na sinasabi mo kapag fake news exception. Kaya nga kung ako tanungin mo, susundin ko po yung sinasabi sa Amerika na doktrina wala nang ikukulong kundi kung sino man ang nagsasabi na siya ay nasisira ng fake news, magsampa na lang po siya ng civil case at maningil ng danyos o damage. Yan lang po, sundin lang po natin ang Amerika. Gusto ko po mawala yung mga pagpaparusa kahit fake news pa naman. Bakit po? Tanging iyan lamang po ang pinakasusi natin, tayo magiging ombudsman ng bayan. Tayo mismo ang babantay sa ating mga mayor, vice mayor, gobernador, vice gobernador, bukal, mga konsyal, mga kapitan at mga kagawad, pati ang ating congressman, party list man o kongresyonal, at mga senador, pati presidente at vice-presidente. So para ang lahat ng mga mamamayan ay malaya na makapag-criticize o magpupuna sa ating mga opisyal, ay panahon na tanggalin na yung krimen na yan. Okay? After all, binabawal yan sa ating saligang batas. Kung ako tanungin mo, the rule is absolute. Walang exception, kaya hindi ko gusto. Kontra ako sa doktrina ng Supreme Court na nagsabi na mayroon silang exception to the rule. Hindi daw absolute. Absolute po yan. It's absolute! Yan ang aking gusto mangyari. So, anyway, Mr. Robert Barbers, ang hiling ko lang sa iyo, magpasa ka ng batas na tanggalin na ang krimen na sa libel. Ano na lang bibigay nyo? Gapayagan nyo lang na magsampa ng civil case ang mga yan at tanggalin nyo ang filing fee. Para naman kahit sino na feeling niya gusto na siraan siya, malaya siya, madali lang sa kanya magsampa ng kaso ng paninirang puri laban sa kanya. Ganun na lamang po. Kasi mas mahalaga po ang bayan natin na isalba. Hindi po 120 years na ang bayan ng Pilipinas. Hindi po nag-unlad ang ating bayan nang dahil may libel. So subukan naman natin tanggalin ang libel na nakakulong. Subukan natin. Wala nang ibang paraan. Para naman magiging matapang ang mamamayan. Okay? Hanggang dyan na lang po at magandang umaga po. Magandang umaga na ba? Magandang gabi pa rin. Mayap abingi imbagarabim sa Maray na Banggi, sa mga kabunyog ko sa Bicol. Tapos magandang gabi sa mga Tagalog speaking regions, sa mga Bisayan speaking o Cebuano speaking, maayong gabi. Sa mga Waray, mangupay nga gabi. Sa mga Ilonggo, maayong gabi. O sa mga Surigao doon, kung asa nakatira si Robert S. Barbers, ay maradyaw nga duyom sa inyo hurot. O, kasama ka na dyan sa pagbati ko, Lyndon Ace Barbers at saka si Robert Ace Barbers. So si Sempre Lalaine, Ilvera Risa Rizo, Mel Mendez Bolabos, Ronel De Vera, Raquet, Cruel Cagbay, Emerita Junila Rioja. Marunong kaming pumili kung sino ang karapat-dapat naming i-follow tulad ng pagpili kung ano ang iboboto namin. Ngayon, ikaw ang dapat palang di pipiliin bilang leader. Sino ako? So, galit sa akin si Emerita Junila. Ang pamantayan niyo sa pagboboto, dalawa lang po. Katapatan sa bayan, number 1 yan. At number 2, kakayahan. Anhin yung katapatan ko, wala namang kakayahan. Paano mo matingnan ang katapatan? Ang katapatan ay malalaman mo kung siya'y hindi naakusahan na nagnakaw, hindi po siya nasuspitsahan na namanapak ng mga karapatan ng tao, hindi siya nakikitaan ng abuso
lahat na basta walang record. Kagaya kay Willie Revillame, may record yan na namatay sa stampede. Yan sa Pasig ang kanyang mga inimbita sa kanyang wawawin. At si Ipi Salvador ay kinasuhan at nasentensya niyan sa estafa case na sinampa ng kanyang naging kalibin. Tapos si Kibuloy sinampahan ng rape. So si Bong Revilla sinampahan ng plunder at inabsuelto nga siya ng kung Sandigan Bayan, pero inuutosan naman siya na magbayad, ibalik ang 124 million pesos. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung naibalik niya na o hindi. Pagkatapos, si Jinggoy, hindi naman kumakandidato. No? Sino pa? Si Lito Lapid, na kinasuhan din na sa pagkuha ng 1 million a day sa Lahar Quarry na sa loob ng 3 termino or 9 years yan na naging kasama ang 3 sa kanyang anak, 12 years. So kada taon po kumikita po sila ng 360 million pesos sa Lahar. So kung i-times 3 mo sa isang termino ay halos 1 billion. So kung 4 na termino ang kinita ng mga Lito Lapid sa anak niya ay 4 billion. Kaya marami siyang mansion binibili. Pinakahuli niyang nabili yung Anbaya Cove. Grabe. So huwag niyo nang ibuto yan. Sino pa? Yung mga Camille Villar, no? Mga lahi niya na magnanakaw, mga agaw ng lupa ng iba. At pera ng gobyerno ginagamit para magpatayo ng highway at gagamitin nila na Villar Highway, Villar City. So lahat po sila dyan, pati si Pacquiao po, dapak na although wala rin siyang alam, ang problema din ang kanyang katapatan kasi taksil din siya sa asawa, marami din may anak din siya sa labas at wala siyang kakayahan higit sa lahat. Kung ano kinikwento niya, kwento-kwentong katsero lang yun. Kasi nasubukan naman natin siya, wala naman siyang ginawa. Lalo si Amy, wala rin siyang ginawa. Si Boy Soto, si Tito Soto, wala rin ginawa. Andiyan ka na, ano pang gagawin mo? Gusto mo pang magiging senador ulit? Si Pia Cayetano, ilang beses na senador, wala ka nang gagawin. Ano pa ba ibang gusto mo gawin na nabigyan ka na ng 12 years, mahigit 12 years? Hindi, sabihin mo, 12 years sa senator, tapos another 12 years, naging plus 6, 18 years, tapos 3 years ka sa pagka-congresswoman, so mahigit 20 anyos ka na dyan, wala kayong nagawa. Sino pang ibang kandidato? Si mga Binay, sino pa? Si mga Villar, Camille Villar, yung nga sinasabi ko na pamilya magnanakaw din yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Si Romer Bengson, Barbers, alam namin yan, kaya nga may manifestation, wala na kayong pakialam kung may nagbibigay ng stars sa mga vloggers. Kusang loob yan ng mga tao. Romel Bengson, Dr. Engineer Toto Kausing, isa lang ang gusto nila, to suppress the freedom of expression. Ganon nga para wala nang mamumuna sa kanila. Antonio Bensosisa, mabuhay. Cheska Macorol, good morning. Good evening po, Dr. New subscriber po. Maraming salamat, Cheska. Racket, Cheska Macarol. Sino pa? Si Amik TV 45 UK. Tapos, Racket, tapos ang gusto ko lang sabihin pala, ano ba yun, nakalimutan kong gusto ko sabihin, ay please lang, mag-invite kayo ng mga iba pang mga mag-subscribe sa atin para dadami yung ating mga lahi sa makatotohanan. Siyempre pa, kontra sa sinasabi ni Barbers, gusto ko lang sabihin ay like, subscribe, at saka paki-share at saka please lang, kung manood kayo ulit, huwag niyong i-skip ang ads para dyan ako kikita. Sabihin ko ulit sa inyo na tingnan nyo ang records ng korte. Dati, ang pinakamaraming kaso ng kriminal ay ang drugs. Ngayon, pinakamarami ay ang cyber libel case. Ibig sabihin, ginag-aktibong gumagalaw ang mga politiko. At ang lahat ng kasong ito'y sinampa ng mga politiko. Isa lang po ang pakay nila, supilin ang kalayaan ng mga tao na mag-criticize sa Facebook. So ang tawag dito ay yan mga kaso na libelo na sinasampa na ang pakay ay
matatakot ang ibang sumali sa diskusyon. So ang tawag diyan sa Amerika ay SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Kaya dapat gawan ninyo ng batas yan, barbers. Ang SLAP ang gagawin ninyo. Okay? So hanggang dyan na lang tayo at magandang umaga po sa lahat.